So nagkatapat na sa unang pagkakataon sa ngayon ang Golden State at itong Los Angeles Lakers. Walang Westbrook at LeBron sa preseason game dahil si LeBron ata ay may hangover pa sa birthday ni Bronny. 18 years old na si Bronny at isang taon na lang at magkakaalaman na kung makakapasok nga ba sa NBA. Pero dito muna tayo sa game. Tulad nga nung last year, preseason pa lang to at dito na rin makikita yung difference ng lineup ng LA last year kumpara ngayong taon. Maraming wala din sa Lakers. Si Anthony Davis naglaro. Bago yun na, kasama niya sa first 5 si JTA, si Caruso with hair, Austin Reeves, si Hari ng Tugma version 4 kasi Looney Walker IV at si Max Christie. Sa second unit ng Lakers, ang makikita mo doon na isa sa reliable ay si Kendrick Nunn. Nagbabalik siya ngayon sa loob ng 2 quarters kasi meron siyang 14 minutes at 14 points. Hindi siya nakalaro noong nakarang taon at ngayon nagbabawi kasi importanteng season to para sa kanya. Deciding factor to for next year kung makakakuha ba siya ng mas okay kontrata dahil free agent na siya. So hindi pa to yung final lineup talaga sa bawat teams. Kahit sa Lakers, wala pa sa kanila ulit si defending playing champion Patrick Beverley na hindi naglaro. Si Dennis Schroeder wala pa rin dahil meron pa yatang inaayos na dokumento. Before ng game, 0-3 sa preseason ng Lakers, parang halos katulad to noong nakarang taon. Paiba-iba kasi sila ng lineup sa preseason pa lang kaya hindi mo makikita. Hindi katulad ng ibang teams na steady yung nasa final lineup nila na naglalaro. Kaya kita mo agad kung sino ang lalabas na contender. Kapag kasi talaga naglabas ng final lineup, doon pwedeng ma-assess talaga kung anong posible mangyari sa LA for next season. Dahil first game ng season o regular season, ang Golden State at itong Lakers ang maglalaban. Ang Golden State naman, different lineup kasi sila. May bata, may matanda, veteran players pala. Mostly yung nilalagay talaga mga young guns habang nasa preseason. Limited yung mga veteran player. Pero sa game nila sa LA na iba ng konti. More than 20 minutes na yung first 5 nila. Si Wiseman, steady game pa rin. Nasa double digit na in 15 minutes. Si Donte DiVincenzo ay may magandang minuto kaso nag-struggle siya sa field. Yung free throws naman niya yung pumapasok. Si Moses Moody nakakuha rin ng magandang minuto. Pero ito yung napansin ko dyan, kahit preseason pa lang, yung shooting percentage ni Steph mula sa 3-point area. Sa last 2 games kasi ni Steph versus Wizards, meron lang siyang 26% mula sa beyond the arc. 4 out of 15 yun. Meron kasing projection ang basketballreference.com na babagsak ulit ang 3-point percentage ni Steph sa 2023 season hanggang 38%. Mababa yan sa 40% average nitong si Steph. Pero kung tutuusin, yung 38% ay mataas pa rin kung ikukumpara sa ibang mga players. So panalo dito ang Lakers sa preseason. Ang una nila, si Anthony Davis meron 28 points. Maganda kung ganito lagi. Si Looney Walker nasa 14 points. Yung Matt Ryan meron 20 points. Galing to dati sa Boston Celtics. Si Kendrick na naman nasa 21 points. Samantalang sa Golden State, si Jordan Poole nasa 25 points. Si Steph, tulad ng binabasihan sa projection, 2 out of 8 mula sa 3-point area, 25%. Pero 50% siya mula sa field. Meron siyang 24 points. Sabi nga last season, naiiba na kasi yung game ngayon ni Steph. Hindi na mostly 3-point area at meron na siyang ibang arsenal.